Magandang umaga po sa ating lahat. Ang akin pong topic sa umagang ito ay pinamagatan ko pong Being with Jesus. Being with Jesus develops our soul, mind, will, emotions, and intellect. Acts 4 verse 13. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. Sabi po sa talata, nabanggit po doon na unschooled o di nakapag-aral, ordinary men, di mga kilalang tao. Ito po ang pagkakakilanlan sa dalawang tao na sina Peter at John. Pero ano yung meron ang dalawa na kahit pigilan sila ng mga Pariseyo at Saduseyo ay di sila nagpapigil. At kahit hindi sila nakapag-aral at di rin mga kilalang tao ay nagpatuloy sila. Buo sa isip nila, kaluluwa, kaalaman, at pakiramdam na ituro at ipakilala ang tunay na Diyos na nagpapagaling sa mga may sakit, tunay na Diyos na gumagawa ng mga himala, at ang tunay na Diyos na dapat kilalanin ng mga tao. So, being with Jesus, give us the courage. Number 1, to speak the word to other people, katulad ng ating pamilya at mga kaanak, kaibigan, katrabaho, at marami pang iba. Kapag nasa Lord ka, kaya mong magsalita o sabihin sa iba ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, para sila din ay maranasan ang kabutihan at pagpapala mula sa ating Panginoon. We confess by our mouth that Jesus Christ is Lord. Romans 10 verse 9. Siya ay Diyos at hindi lamang tagapagligtas, ngunit ating Diyos, na dapat sambahin sa espiritu at katotohanan at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Number 2, to do what Jesus said. Naglakbay ang ating Panginoong Hesus at nagturo sa maraming tao. Humayo siya at ginawa ang kalooban ng Ama habang andito siya sa lupa. Mateo 28 verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Hahayo tayo kahit mahirap, go pa din, and gawin pa rin natin kung ano yung will ng ating Panginoon. Sabi nga, more of you, Lord, and less of me. Para maganap natin ang mga ipinapagawa ng ating Panginoon, kailangan mas lamang ang ating pagkakilala sa Diyos kaysa sa ating mga sarili. Number 3, to live in the promises of God. Sa pamumuhay natin, sa pangako ng Diyos, number 1, andun dapat ang pagtitiwala sa Kanya. Trusting Him enough. Romans 10 verse 11. As the scripture says, anyone who trusts in Him will never be put to shame. Yan yung naranasan nila Peter at John as they obey to the Lord and do what He says.
Wala namang requirement si God para di mo maituro ang kanyang salita. Ang maganda nating testimony ang magpapalago sa ating pananampalataya at magpupush sa ating abutin ang ating mga kapamilya. Hindi ang ating mga narating sa buhay, kundi ang puso natin na marunong sumunod sa ating Diyos. Hindi lahat kayang unawain ng tao dahil tayo ay tao. Pero magtiwala ka lang sa ating Diyos na malalampasan at mauunawaan mo din ang lahat na nangyayari sa buhay mo. Number 2, andoon ang paniniwala sa ating Diyos. Keep believing. God can. Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. To believe in the promises of God, napakahalaga po ng paniniwala sa ating Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Dito, nasusukat ng Diyos ang ating pananalig sa Kanya. Hanggang saan ba tayo naniniwala sa kaya niyang gawin? Nawawalan tayo ng paniniwala sa kakayanan ng ating Panginoon. Keep believing that God can. Katulad sa naranasan ng dalawang disciples na sina Peter and John, di sila pinabayaan ng Diyos. Gaano man kagulo at kadelikado sa kanila. Sa dalawa ay di sila nagpaawat, bagkos ang will nila na gawin at sundin ang pinapagawa ng ating Panginoon. Kaya nakita ng marami, kahit hindi sila mga kilalang tao o may mataas na pinag-aralan, na itong mga taong ito ay nakasama ni Jesus, isang patotoo na nasaksihan ng libong tao. Sum up po natin. Being with Jesus give us the courage to speak the word to other people, to do what Jesus said, to live in the promises of God, that we should have, number 1, trusting Him enough, and number 2, keep believing that God can. Ano po ang challenge sa atin ngayong umaga? Huwag po tayong matakot na gawin ang paghayo, pag-share ng Word of God, ang magpaturo sa ating Diyos, ang sumunod na gawin ang Kanyang mga utos, dahil ang ating Diyos ang magbibigay sa atin ng courage to do everything. Aalisin niya ang takot na iyan at papalitan ng fearlessness tulad ng naranasan nila Peter and John. Di tayo pababayaan ng Diyos. Life being with Jesus is the life that He sets for us and develops for us. God bless everyone and continue to be a blessing. Maraming salamat po.